May mga sandali sa buhay na parang ang bigat ng lahat, parang walang direksyon, parang ang gulo sa loob ng tahanan ay hindi na natatapos. Pero ngayong oras na ito, may gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Hindi mo to nakita lang sa feed mo. Dinala ka niya rito dahil mahal ka niya at may plano siya sa puso mo at sa pamilya mo. Ang sabi sa awit 34:4-18, ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Inililigtas niya ang mga may espiritong nagsisisi. Hindi aksidente na naririnig mo to ngayon. May kapayapaang gustong iparanas sa iyo ang Diyos. Hindi lang sa loob mo, kundi sa mismong tahanan mo. Huminahon ka, pumikit sandali, huminga ka ng malalim. Ito na ang oras ng pakikipagtagpo mo sa presensya ng Diyos. Simulan na natin. Sa bawat umaga na binubuksan natin ang ating mga mata, may bagong paanyaya ang Diyos, isang panibagong simula, isang panibagong pagkakataon para manalangin, makinig at magtiwala. Kaya ngayong oras na ito, hayaan mong ihanda natin ang puso mo. Walang pressure, walang kailangan patunayan. Dito, sapat na nandito ka, nakikinig, bukas ang puso, handang tumanggap. Maraming beses na nating sinubukang lutasin ang problema gamit ang sariling lakas. Pero ngayong umaga, pahinga ka muna. Hayaan mong ang Diyos naman ang mangusap. Hayaan mong Siya ang magbigay ng liwanag sa mga bagay na hindi mo na alam kung paano ayusin. Bawat salita na maririnig mo ngayon ay puno ng biyaya. Hindi ka nanonood lang. Bahagi ka ng isang banal na sandali. Ang sabi sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipakikita ko sa iyo ang mga dakila at mga bagay na hindi mo nalalaman. Huwag mong hayaan na ang ingay ng problema ang mas malakas kaysa tinig ng Diyos. Dahil ngayon, Siya na ang mangungusap. May sasabihin Siya. May paghilom na darating. May kapayapaang mararanasan mo. Taimtim mong pakinggan ang bawat sandali. Dahil ang susunod mong maririnig, maaaring maging sagot sa matagal mo ng panalangin. Isulat sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Pumikit ka muna. Kahit ilang segundo lang, damhin mo ang hangin, damhin mo ang tibok ng puso mo. Ang bawat pintig, patunay na buhay ka at may layunin ang Diyos para sa iyo. Ngayong sandaling ito, huwag mong hayaang agawin ng alalahanin ang presensya ng Panginoon. Nandito Siya, nakikinig Siya, hinihintay Kanyang magsalita. Kaya sabayan mo ako ngayon sa panalangin. Panginoon naming Diyos, Ama sa langit, sinasamba ka po namin. Sa gitna ng katahimikan ng umagang ito, nilalapit namin ang aming mga puso. Alam mo ang bawat sulok nito, ang sakit, ang takot, ang pagod, ang pag-asa. Wala kaming kayang itago sa iyo, kaya narito kami ngayon, buong puso, buong pagkatao, walang alinlangan lumalapit sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat. Sa kabila ng kaguluhan sa paligid, ikaw ang aming kapayapaan. Aming Ama, sa bawat problema sa aming tahanan, sa bawat hindi pagkakaunawaan, sa bawat luhang hindi napansin, hinihingi namin ang iyong presensya. Pumasok ka po sa aming bahay. Lakaran mo ang bawat silid. Hipuin mo ang bawat puso, palambutin mo ang mga pusong matagal nang nanahimik, ituwid mo ang mga damdaming nasaktan, ibalik mo ang pag-ibig sa mga pamilyang unti-unti nang lumalayo sa isa't isa. Itinataas namin sa iyo ang bawat ama na pagod at nabibigatan sa responsibilidad. Bigyan mo siya ng lakas, ng kaalaman at ng biyaya para maging haligi ng tahanan. Itinataas din namin ang bawat ina na lumuluha sa gabi, nag-aalala para sa mga anak, nagtitiis kahit wala ng lakas. Bigyan mo siya ng kapahingahan, Panginoon. Ibalik mo ang sigla sa kanyang espiritu. Ang sabi mo sa awit 46:1, ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kaya ngayon, Lord, umaasa kami sa iyo. Hindi sa aming sariling lakas, hindi sa aming sariling unawa, kundi sa iyo lamang. Inaabot namin sa iyo ang mga anak na nawawala ang direksyon, ang mga kabataang unti-unting lumalayo sa iyong kalooban.
Tulungan mo silang makabalik. Kaunin mo sila ng buong pagmamahal. Iparanas mo sa kanila na sa iyo laging may tahanan. Panginoon, binubuksan namin ang aming puso sa iyong tinig. Nais naming marinig ka. Kausapin mo kami sa paraan na mauunawaan namin. Linawin mo ang iyong direksyon. Bigyan mo kami ng disiplina upang sundin ka at ng katatagan para hindi bumitaw kahit mahirap. Itinataas namin ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, ang aming mga hinihintay. Ikaw ang aming tagapaglaan. Hindi ka kailanman nagkukulang. Dinadala rin namin sa iyo ang aming mga luha, ang aming mga hinaing, ang mga salitang hindi na namin masabi sa kahit sino. Sa iyo lang namin ito inilalabas, Ama. Ikaw ang aming kausap, ang aming sandigan, ang aming tagapagligtas. Sa bawat suliranin sa trabaho, sa kakulangan sa pera, sa mga bayarin na hindi alam kung saan kukunin, alam naming ikaw ang Diyos na nagbibigay. Hindi kami magugutom, hindi kami mawawala, hindi kami mapapahamak dahil kasama ka namin. Sa mga gabi na umiiyak kami ng tahimik, Lord, salamat at nariyan ka. Hindi ka natutulog, hindi ka nagpapabaya, hindi mo kami nakakaligtaan. At ngayon, Panginoon, hinihingi po namin ang kapayapaan na galing lamang sa iyo. Hindi yung panandali ang ginhawa, kundi yung kapayapaang dumadaloy kahit may problema, kahit may pagsubok. Kapayapaang hindi kayang sirain ng mundo. Ang kapayapaang umaabot hanggang kaibuturan ng aming espiritu. At sa bawat miyembro ng aming pamilya, hinihiling namin ang pagkakaisa, ang pag-unawa, ang tunay na pagmamahalan. Ibalik mo ang tamis ng samahan sa loob ng bahay. Alisin mo ang tensyon, ang tampuhan, ang tahimik na layo ng loob. Muli mo kaming pag-isahin, Panginoon. Maging sentro ka ng aming pamilya. Ikaw ang maging pundasyon namin. Ikaw ang maghari sa aming tahanan. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, naniniwala kami, gumagalaw ka na. Ang milagro ay papalapit na. Ang sagot ay darating sa tamang oras. Itinataas namin ang aming pasasalamat kahit wala pa sa kamay dahil alam naming tapat ka. Ang mga salitang binitiwan mo sa banal na kasulatan ay totoo. Hindi ito babalik sa iyo na walang kabuluhan. Sinabi mo sa Isaias 41:10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at iingatan kita sa pamamagitan ng aking makatuwirang kamay." Ito ang pinangahawakan namin ngayon. Hindi kami lalakad sa takot, lalakad kami sa pananampalataya. Ipagkaloob mo rin po ang kagalingan sa mga may karamdaman. Sa mga nananalangin para sa kagalingan ng katawan, kaluluwa at isipan, Lord, abutin mo sila. Sa pangalan ni Jesus, nagpapahayag kami ng kagalingan. Hipuin mo ang bawat bahagi ng kanilang katawan. Ibalik mo ang sigla. Ipagpagaling mo ang mga sakit na hindi na kayang lunasan ng gamot. Sa iyo namin ito inilalagay, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na hindi sumusuko sa amin kahit ilang beses na kaming pumalya. Maraming salamat dahil ngayong sandaling ito, naramdaman naming muli ang iyong presensya, puno ng pag-ibig, puno ng awa, puno ng kapangyarihan. Sa iyo ang papuri, karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Ngayon habang tahimik ang paligid mo, manatili kang nakapikit, huminga ka ng malalim. Ang presensya ng Diyos ay nariyan. Sa simpleng panalangin na ito, gumalaw siya. Magtiwala ka, hindi ka nag-iisa. Sa mga susunod na araw, makikita mo ang sagot. Maririnig mo ang pahiwatig. Mararamdaman mo ang gabay. Dahil ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Kung naramdaman mo ang kapayapaan ng Diyos ngayon, isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon, ikaw ang kapayapaan ng aking tahanan." O maaari mo ring ibahagi ang pangalan ng miyembro ng pamilya na nais mong ipagdasal at sama-sama natin silang ipapanalangin sa susunod na video. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito
Ibahagi mo rin ang panalangin na ito sa mga taong alam mong nangangailangan ng presensya ng Diyos ngayon. Patuloy tayong magdasal, maghintay at magtiwala. Ang susunod mong hakbang, maaaring siya na mismong sagot na matagal mong hinihintay. Ang presensya ng Diyos ay hindi lang para sa sandali ng panalangin. Ito ay tuloy-tuloy. Ito ay umaagos kahit sa gitna ng katahimikan, kahit sa gitna ng ingay ng buhay, kahit sa loob ng tahanan na puno ng pagsubok. Ang tanong lang, naririnig mo pa ba siya? May isa akong kwento sa Biblia na sigurado akong makakatulong sa iyo ngayon. Isang kwento ng isang taong dumaan sa matinding problema, hindi lang sa kanyang paligid, kundi sa mismong pamilya niya. Alam mo ba si Jose, ang anak ni Jacob? Sa murang edad, pinangarap niya ang mga panaginip na galing sa Diyos. Isang araw, ipinakita sa kanya ng Panginoon sa panaginip na siya ay magiging dakila at ang kanyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya. Isang pangitain mula sa langit, isang pangako. Pero alam mo kung ano ang sumunod. Hindi pagpapala agad, hindi katuparan agad, kundi pagsubok. At hindi lang basta pagsubok, kundi mula sa sarili niyang pamilya. Ang mga kapatid ni Jose, inggit ang bumalot sa kanila. Pinagkaisahan siya, ibinenta siya bilang alipin, inilayo sa ama. Sa isang iglap, ang batang may pangarap ay naging alipin sa lupain ng hindi niya kilala. Kung tutuusin, kung ikaw si Jose, may isip mo, Lord, nasaan ka? Akala ko may plano ka. Pero kahit sa kulungan, kahit sa bahay ni Potiphar, kahit sa paninira sa kanya ng asawa nito, naging matatag si Jose, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa presensya ng Diyos na hindi siya iniwan. Ang sabi sa Genesis 39:2, at ang Panginoon ay suma kay Jose at siya'y naging isang lalaking mapalad. Tandaan mo yan, hindi inalis ng Diyos ang problema ni Jose, pero sinamahan siya sa bawat hakbang. Sa kulungan, naroon siya. Sa pag-aalipusta, naroon siya. Sa katahimikan ng gabi kung saan baka umiiyak si Jose, naroon ang Diyos. At dinala siya ng Panginoon mula sa kulungan papunta sa palasyo. Minsan iniisip natin, Lord, bakit ganito? Ginagawa ko naman ang tama, bakit parang sunod-sunod ang problema? Pero baka tulad ni Jose, dumadaan ka lang sa proseso. Hindi ibig sabihin ng problema ay iniwan ka na ng Diyos. Baka ito pa nga ang hakbang papunta sa katuparan ng pangako niya. Tingnan mo ang bahay mo ngayon. May sigawan ba? May tampuhan ba? May mga luhang hindi mo na masabi sa iba? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos na gumalaw sa buhay ni Jose ay siya ring Diyos na gumagalaw sa buhay mo ngayon. Kaya huwag mong isipin na hindi ka niya naririnig. Sa totoo lang, baka ang problema mo ngayon ay ginagamit niya para ipwesto ka sa lugar ng pagpapala. Ang tahanan mo ay hindi huli na. Maaring magulo ngayon. Maaring parang walang direksyon. Pero tandaan mo ito, hindi kailanman gulo ang huling salita. Ang Diyos ang may huling salita. At kapag nagsalita siya, may kapayapaan. Kapag nagsalita siya, may pagbabagong mangyayari. Hindi mo kailangang intindihin kung paano, basta't magtiwala ka lang. Sa tuwing nagdarasal ka sa umaga, huwag mo lang ulit-ulitin ang parehong salita. Iparamdam mo sa Diyos ang totoo mong damdamin. Iiyak mo kung kailangan. Sabihin mo ang hindi mo masabi sa ibang tao dahil siya naiintindihan ka. Ang sabi sa Mateo 6:6, ngunit ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Tama na ang pagtatago ng hinanakit. Tama na ang pagsisikap na ayusin lahat sa sarili mong lakas. Ibigay mo na yan sa Diyos. Hindi ka niya bibiguin. Ang kailangan mo lang ay ang pananalig na kahit hindi mo pa nakikita, gumagalaw na siya. Minsan, ang mga pangakong galing sa Diyos ay hindi agad dumarating, pero siguradong dumarating. Si Jose, ilang taon ding naghintay. Pero nung dumating ang oras ng Diyos, lahat ng sakit niya ay napalitan ng tagumpay. Lahat ng luha niya napalitan ng galak. Hindi mo kailangan maintindihan lahat, ang kailangan mo lang ay magtiwala.
Kasi ang pananampalataya, hindi yan base sa nararamdaman. Base yan sa kung sino ang Diyos mo. Ngayong narinig mo ang kwento ni Jose, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang pinagdadaanan ko ngayon na posibleng ginagamit ng Diyos para dalhin ako sa pangako niya? Imbes na tanungin mo si Lord kung bakit, tanungin mo siya, ano ang gusto mong ituro sa akin dito? Dahil sa bawat problema, may aral. Sa bawat luha, may layunin. Sa bawat gabi ng katahimikan, may lihim siyang ginagawa. Hindi siya idle. Hindi siya tahimik dahil wala siyang ginagawa. Tahimik siya kasi may pinaghahandaan. At habang hinihintay mo ang pagsagot niya, tuloy ka lang sa panalangin. Tuloy ka lang sa pananalig. Huwag mong hayaang makalimutan ng puso mo ang mga pangako niya dahil ang puso mo, iyan ang templo ng kanyang presensya. Panatilihing malinis ito, panatilihing bukas dahil sa tamang panahon, sa oras na itinakda niya, makikita mo kung bakit mo kailangang pagdaanan ang lahat ng ito. Alam mo, walang sinayang na sandali ang Diyos. Bawat luha mo may bilang. Bawat buntong hininga mo, naririnig niya. Kaya ngayong araw na ito, kahit hindi mo pa hawak ang sagot, magpasalamat ka na. Dahil ang pasasalamat ay pagpapakita ng pananampalataya. Ang taong nagpapasalamat kahit wala pa ang sagot, iyon ang taong naniniwalang tapat ang Diyos. At sa mga sandaling parang ayaw mo nang maniwala, tandaan mo si Jose. Tandaan mo na kahit sa pinakamadilim niyang gabi, hindi siya iniwan ng Panginoon. Ikaw rin hindi kanya iiwan. May plano siya, may direksyon siya. May panibagong umaga na inihahanda siya para sa iyo. Kung nakaabot ka sa puntong ito, ibig sabihin, may ginagalaw ang Diyos sa puso mo. Huwag mong hayaan na matapos ang video na ito nang hindi mo siya tinatanggap muli bilang sentro ng iyong tahanan. Gusto kong imbitahan ka na isulat sa comments, Panginoon, Ikaw ang plano ko. Iyan lang, isang simpleng pahayag ng pananampalataya. O kung nais mong ipagdasal ang iyong pamilya, banggitin mo lang ang pangalan nila. Maraming tumitingin sa mga comments at nagkakaroon ng koneksyon. Sabay tayong nananalangin, sabay umaasa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button. Ang bawat panalangin na tulad nito ay magdadala ng kapayapaan hindi lang sa iyo, kundi sa maraming buhay. Ipagpapatuloy pa natin ang usapan na to dahil may susunod pa. At doon, mas lalalim pa ang pangako ng Diyos para sa iyo. Alam mo ba kung bakit maraming panalangin ang tila hindi umaabot sa langit? Hindi dahil hindi nakikinig ang Diyos, kundi dahil may mga hadlang na hindi natin agad napapansin. At ang isa sa mga hadlang na iyon ay ang puso natin, kung paanong ito ay puno ng galit, takot, pag-aalinlangan at minsan inggit o sama ng loob. Kaya sa bawat umaga, mahalaga ang panalangin ng paglilinis. Hindi lang para humingi, kundi para munang ihanda ang sarili. Dahil ang Diyos, hindi siya humihipo sa puso na sarado. Gusto niya ng pusong handang makinig, handang magbago, at handang magtiwala. Naalala mo ba ang sinabi sa Salmo 66:18? Kung pinanghawakan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Kaya bago mo pa man banggitin ang mga problema mo, tanungin mo muna ang puso mo, may kapatawaran ba akong kailangang ipalabas ngayon? Kapatid, hindi ka pinalaya ng Diyos para manatiling nakakadena sa galit. Hindi ka iniligtas ni Jesus para manatiling hawak ng sakit ng loob. Oo, mahirap magpatawad, pero mas mahirap mabuhay araw-araw na bitbit ang bigat ng kahapon. Kaya ngayong umaga, hayaan mong tanggalin ng Diyos ang lahat ng pasanin mo. Ilagay mo sa kanyang kamay ang lahat ng hindi mo kayang ayusin at magsimula ka ulit mula sa loob palabas. Ang tanong, paano ba natin mararanasan ang tunay na kapayapaan? Simple lang, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Kapag inamin mong hindi mo kaya lahat, kapag tinanggap mong kailangan mo ang Diyos sa bawat aspeto ng buhay mo, sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, sa bawat hakbang. Ang pagpapakumbaba ang unang hakbang ng tagumpay. Ang sabi sa Santiago 4:10,
Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayo'y itataas niya. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mundo. Ang Diyos mismo ang magbubukas ng pintuan para sa iyo, pintuan na walang makapagsasara. Minsan, sinusubukan natin kontrolin ang lahat, plano dito, plano doon. Pero nakakalimutan natin itanong, Lord, ito ba ang gusto mo para sa akin? Kaya kahit anong galing, kahit anong sipag, parang may kulang pa rin kasi wala ang presensya ng Diyos doon sa desisyong ginawa natin. Alam mo, ang buhay ay hindi lang tungkol sa resulta. Ang mahalaga ay kung kasama ba natin ang Diyos sa proseso. Sa mga susunod na araw, gusto kong imbitahan ka na gawin itong isang simpleng panalangin araw-araw. Panginoon, hindi ko alam kung saan ako patutungo, pero tiwala ako na sa bawat hakbang kasama kita. Yan ang tunay na direksyon, hindi GPS, hindi plano ng tao, kundi gabay ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, habang pinapakinggan mo ito, tanungin mo ang sarili mo, Lord, ako ba ay lumalakad pa sa kalooban mo? O ako na lang ang nasusunod? Huwag kang matakot sa sagot. Dahil kahit mali ang simula mo, pwedeng tama ang wakas mo. Basta ibigay mo lang ang manibela sa Kanya. Tandaan mo, hindi mo kailangan ayusin muna ang buhay mo bago ka lumapit sa Diyos. Lumapit ka muna at Siya ang aayos nito. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagpapasalamat ay hindi lang bunga ng pagpapala, kundi susi rin ng pagpapala. Maraming beses, iniisip natin na magpapasalamat lang tayo kapag dumating na ang himala. Pero ang Diyos ay tumutugon sa pusong marunong magpasalamat kahit wala pa ang sagot. Sabi sa 1 Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Hindi sinabi doon na magpasalamat lang kapag masaya, kundi sa lahat ng bagay, sa hirap, sa lungkot, sa tagumpay, sa kabiguan. Dahil sa likod ng lahat ng ito, may ginagawa ang Diyos na mas malaki kaysa naiisip natin. Kaya simula ngayon, gawin mong lifestyle ang pasasalamat. Sa bawat gising sa umaga, sabihin mo, salamat Panginoon, kahit pagod ka, kahit may iniisip ka, dahil ang bawat salamat ay pagdeklara ng pananampalataya na Lord, alam kong gumagalaw ka pa rin. At hindi mo alam yung simpleng pasasalamat na yun pala ang magbubukas ng langit para sa iyo. Sa gitna ng lahat ng ito, gusto kong bumalik ka sa isang tanong. Anong uri ng panalangin ba ang gusto ng Diyos mula sa akin? Alam mo, gusto niya yung totoo, yung mula sa puso, yung hindi scripted, yung hindi paulit-ulit lang. Gusto niya yung panalangin ng isang anak na desperadong maramdaman ang yakap ng ama. Kaya ngayong araw, hayaan mong alisin mo na lahat ng pader. Maging totoo ka sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ang takot mo. Sabihin mo ang pangarap mo. Sabihin mo na pagod ka na. At hayaan mong Siya na ang magdala sa iyo. Dahil ang Diyos, hindi Siya lumalapit sa mga nagpapanggap na malakas. Lumalapit Siya sa mga handang umamin na sila'y mahina, pero nagtitiwala sa Kanyang lakas. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang pinapakinggan mo ito, gusto kong isulat mo sa comments, Panginoon, hawakan mo ang puso ko. O kung gusto mong ipagdasal ang isang desisyon sa buhay mo ngayon, trabaho, pamilya, relasyon, sabihin mo lang at isama natin yan sa panalangin. Marami tayong kapatid dito sa komunidad na nagbabasa at sabay-sabay nating tinataas ang bawat isa sa Panginoon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin. Pindutin mo na ang buton. Dahil sa bawat panalangin na pinapakinggan mo rito, unti-unti mong mararanasan ang himala ng Diyos. At tandaan mo, ang susunod na salita na maririnig mo, maaaring siya na mismong sagot sa iyong matagal ng panalangin. Kapag naramdaman mong pinanghihinaan ka na ng loob, kadalasan hindi dahil kulang ang pananampalataya mo, kundi dahil sobrang bigat na ng bitbit mong emosyon. Kaya ngayong umaga, pakinggan mo ito bilang isang paalala, hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Ang mahalaga, huwag kang bibitaw sa Panginoon
dahil siya ang lakas mo, siya ang sandigan mo, siya ang kalasag mo sa gitna ng kaguluhan. Ang presensya ng Diyos ay hindi lang nararamdaman sa loob ng simbahan. Naroon siya sa kusina habang nagluluto ka, habang naglalaba ka, habang umiiyak ka ng tahimik sa kwarto mo. Alam niya ang lahat ng iniinda mo, maging ang mga bagay na hindi mo na kayang ipaliwanag. Kaya nga, sa tuwing nananalangin ka, hindi mo kailangang maging perpekto sa mga salita mo. Gusto lang niya marinig ang puso mo. Ang sabi sa Roma 8:26, sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa paraang hindi kayang ilarawan. Alam mo, kahit buntong hininga mo, naiintindihan ng Diyos. Kahit luha mo, tinutugon niya. Kaya huwag mong isipin na hindi mahalaga ang panalangin mo. Sa langit, bawat panalangin ay mahalaga. Sa buhay, darating talaga ang mga panahong parang walang pagbabago. Paulit-ulit ang mga problema. Parang stuck ka. Pero sa gitna ng kawalang katiyakan, may ginagawa ang Diyos. Isang proseso ng paghubog. Parang palayok sa kamay ng magpapalayok. Dahan-dahang iniikutan, hinuhubog, pinapainit. Pero ang dulo niyan ay isang bagay na maganda. Kaya kung dumadaan ka sa init ngayon, problema sa bahay, problema sa trabaho, problema sa puso, alalahanin mong may inihahanda ang Diyos. Tulad ng sinabi sa Filipos 1:6, ako'y natitiyak na ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang tatapusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Hindi Kanya iiwan sa gitna, tatapusin niya ang sinimulan niya sa iyo. Kaya manatili kang tapat, manatili kang nagdarasal, manatili kang umaasa. Kahit na parang wala pang sagot, ang pananampalataya mo ay umaabot sa langit. At huwag mong kalimutang humawak sa mga pangako ng Diyos. Dahil ang salita niya, iyon ang sandata mo. Ang Biblia, ang gabay mo. Kapag puno ng takot ang paligid mo, bumalik ka sa kanyang mga salita. Basahin mo ang mga pangako. Sabihin mo ito ng malakas. Iproklama mo sa harap ng problema mo, ang Diyos ko ay tapat, ang Diyos ko ay buhay, ang Diyos ko ay hindi natutulog, ang Diyos ko ay may kontrol. Kapag tinutokso ka ng kaaway na wala ng pag-asa sa pamilya mo, sagutin mo siya ng pananampalataya. Kapag iniisip mong hindi ka na makakaahon sa pinagdaraanan mo, ipaalala mo sa sarili mo na may Diyos kang sumasalo sa lahat ng yan. Hindi ka lang basta lumalaban, may kasama kang makapangyarihang Diyos sa bawat hakbang. Alam mo, minsan hindi mo makikita agad ang epekto ng panalangin mo. Pero tandaan mo, ang panalangin ay parang binhing itinanim. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero habang pinananampalatayaan mo, may ugat na lumalalim, may puno ng tumutubo. At darating ang oras sa hindi mo inaasahang araw, sisibol ang himala. Baka isang tawag lang, isang mensahe lang, isang yakap lang mula sa mahal mo sa buhay. At doon mo mararamdaman, Lord, narinig mo pala talaga ako. Kung nararamdaman mo ngayon na may pangungusap si Lord sa puso mo, isulat sa comments, tapat ka, Panginoon. O kung gusto mong ipagdasal ang kapayapaan sa loob ng inyong tahanan, banggitin mo lang sa comments, Panginoon, ikaw ang kapayapaan ng aming pamilya, at kung hindi ka pa bahagi ng community na ito, pindutin mo na ang subscribe. Dahil dito, araw-araw tayong naghihintay, nananalig at tumatanggap ng himala. May isa pang napakahalagang bagay ang nais iparanas sa iyo ng Diyos sa susunod, kaya manatili ka. Alam mo, ang bawat panalangin na binigkas mo ngayon ay hindi basta bumagsak sa hangin. Bawat salita ay umakyat sa langit. Bawat hinga, bawat luha, bawat bulong ng puso mo, narinig ng Diyos. Hindi mo man makita agad ang sagot, pero tandaan mo ito, may gumagalaw sa likod ng katahimikan. At ang Diyos, kapag kumilos, hindi ka niya bibiguin, hindi ka niya hahayaang mapahiya sa pananampalataya mo. Ngayong naramdaman mong parang may iniinit pa si Lord sa puso mo, huwag mo itong hayaan na mamatay. Panatilihin mong buhay ang apoy ng panalangin araw-araw. Kahit simpleng salamat Panginoon sa umaga o gabayan mo ako Lord bago matulog.
Kasi sa totoo lang, ang pinakamalalalim na koneksyon sa Diyos ay hindi sa mahahabang salita, kundi sa tapat at totoo mong pagsandal sa Kanya. Hindi mo kailangan maging perpekto para maranasan ang himala. Ang kailangan lang ay ang puso mong handang maniwala. Ang tahanan mong may kaguluhan ngayon, sa mata ng Diyos, maaaring maging tahanang puspos ng kapayapaan. Ang pamilyang hindi nagkakaintindihan, pwedeng pagkaisahin ng presensya niya. Ang puso mong pagod at sugatan, pwedeng mapagaling ng salita niya. Bago mo tapusin ang video na ito, gusto ko lang itanong, anong panalangin ang gustong-gusto mong marinig ng Diyos ngayon? Sabihin mo yan sa comments. Kahit isang linya lang, kahit isang salita, sapat na. Dahil sa bawat Panginoon, tulungan mo kami, may kilos na sa langit. Sa bawat salamat po, Lord, may pusong lumalalim. At kapag nagkakaisa tayo dito, sabay-sabay na nananalig, sabay-sabay ding dumarating ang kasagutan. Kaya kung nakatulong sa iyo ang panalangin na ito, huwag mo lang itago. Ibahagi mo ito sa pamilya mo, sa kaibigan mong may pinagdadaanan, sa kapitbahay mong nangangailangan ng direksyon ng Diyos. Dahil minsan, isang video lang ang kailangan para may mabuksang puso. At bago mo isara ito, pindutin mo na ang subscribe button. Maging parte ka ng pamilyang ito na araw-araw ay umaasa sa Diyos, nagdarasal at naghihintay ng himala. At i-click mo rin ang video na lumilitaw ngayon sa screen. May mensahe doon na baka eksaktong sagot sa panalangin mo ngayon. Isulat sa comments, tuloy ang pananampalataya. Dahil dito sa channel na ito, hindi ka nag-iisa. Tayo ay sama-samang lalakad sa liwanag ng presensya ng Diyos araw-araw.